buhay na buhay ang Silver Ridge Equestrian Showcase sa pananabik. Puno ang mga upuan, bawat matay nakatutok sa malaking arena kung saan nakakulong ang isang mailap na kabayong lalaki na ang pangalan ay Bolt. Pero hindi ito karaniwang kabayo, para siyang bagyong nabalot ng lakas at apoy. Kulayan ng malalim at madilim na itim ang kanyang balahibo at ang kanyang katawan ay parang sa isang mandirigma. Ang kanyang presensya ay may dalang paghahamon. Bawat singhot niya ay may lakas at ang matalim niyang titig ay malinaw na nagsasabing hindi siya madaling mapasunod. Ilang tagapagsanay na ang sumubok gamit ang lubid, latigo, kahit pampakalma, pero lahat ng iyon ay nabigo. Anumang gawin sa kanya, hindi sumusuko si Bolt. Lumalaban siya ng buong lakas, sumusipa, nagpapalag at tumatanggi sa anumang kontrol. Umalingaw-ngaw ang boses ng tagapag-anunsyo mula sa mga speaker, may kasamang tuyong halakhak. Mga kababayan, may apoy sa dibdib ng kabayong to. Sinasabi nilang wala pa ni isa ang nakapagpatuwad sa kanya. Tingnan natin kung magbabago yan ngayon. Pumulandit ang tawanan at paghanga sa mga manonood. Kamangha-manghang pagmasdan si Bolt. Puro lakas at diwang mailap, imposibleng paamuhin. Pero wala ni isa man sa kanila ang handa sa susunod na mangyayari. Mula sa isang sulok ng arena, dahan-dahang umusad ang isang binatang nasa wheelchair. Siya si Luca Moretti. Nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Sa edad na 17, dati siyang isa sa pinakamahusay na mangangabayo. Walang takot, mabilis, at tila walang kapantay. Pero 2 taon na ang nakalipas mula nang masangkot siya sa malagim na aksidente gamit ang ATV at simula noon hindi na siya muling nakalakad. Ang dating sigla niya ay nilamon ng sakit at katahimikan. Habang papalapit si Luca sa harang, nagsimula ang mga bulong-bulungan, mabilis na kumalat ang pagkalito. Anong ginagawa niya rito? Bulong ng isa. Hindi nga siya makatayong mag-isa. Imposibleng palapitin nila siya sa kabayong yan, pero parang hindi niya iyon naririnig o sadyang wala siyang pakialam. Kasabay niyang naglalakad ang kanyang ina, may pag-asang bakas sa mga mata pero halatang may pag-aalala. Dinala niya si Luca dito sa pag-asang magising muli ang dati nitong sigla, isang alaala, isang liwanag, pero hanggang ngayon nanatiling malayo ang kalooban ni Luca. Ngunit ngayon, gumalaw siya na parang may malinaw na layunin. Huminto siya sa tabi ng arena, mahigpit na humawak sa gilid ng kanyang wheelchair hanggang mamutla ang kanyang mga kamay. Hindi siya tumingin sa iba, nakatutok lamang siya kay Bolt. Nagbago ang hangin, yumuko ang karamihan, parang may kakaibang nangyayari. Bumalik ang boses ng announcer, may halong biro. Aba, hindi inaasahan ito. Mukhang gusto ng binata na harapin si Bolt. Anong masasabi niyo mga kababayan? May mga halakhak, may mga napailing. Ito'y magiging interesting, sabay tawa ng isa. Ngunit tinaas ni Luca ang kanyang kamay. Lalong lumakas ang bulungan, puno ng pag-aalinlangan, pagkalito at konting pangungutya. Pero hindi siya umatras, hindi siya lumihis ng tingin kay Bolt. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol, sabi niya. Kakaiba itong sabihin sa isang hayop. Pero hindi na ito tungkol sa kontrol, hindi ngayon. May mas malalim pa rito, isang tahimik na koneksyon na wala pa ni isa ang nakapansin. Biglang hinarap siya ni Bolt. Suminghot ito ng malakas, saka tinadyakan ng lupa, sapat para yumanig ang paligid. Hindi gumalaw si Luca. Nanatili siyang nakaupo, walang takot, nakatitig sa mailap na kabayo. Wala siyang iniutos, walang biglang kilos, naghintay lang siya. Lumipas ang mga sandali, mabigat, matahimik, at saka kumilos si Bolt. Dahan-dahan siyang umikot, tensyonado, parang handang umatake, hindi pumikit si Luca. At pagkatapos, nangyari ito, bumagal si Bolt. Unti-unting yumuko ang kanyang dambuhalang katawan hanggang sa tuluyang lumuhod sa harap ng binatang nasa wheelchair. Tahimik ang sumunod na sandali, walang huminga, walang gumalaw. Lahat ay nakatitig lang, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan.
Naglaho ang lahat ng duda at pangungutya, natigilan ang mga tao, parang natulala. Bahagyang ngumiti si Luca, nagsimulang pumalakpak ang ilan pero parang malayo ang tunog nito, parang panaginip, parang may banal na sandaling naganap. Si Bolt, ang kabayong hindi mapatigil ni Numan, ay lumuhod, hindi sa lakas kundi sa pangunawa. Lumuhod siya kay Luca. Sa sandaling iyon, may maselang pagbabagong naramdaman sa hangin. Hindi lang ito sa pagitan ni Luca at Bolt, parang huminto ang buong mundo para madama ito. Kumakaway pa rin sa tenga ni Luca ang palakpak, malayo, mahina, tila mula sa ibang lugar. Hindi niya hinangad ang atensyon, pero ngayon lahat ng mata ay nasa kanya. Nagpatuloy ang mga bulungan. Ang mga mukha ay puno ng paghanga at pagtataka. Isang binatang nasa wheelchair ang umabot sa isang mailap na kabayo at nahipo ang hindi maabot ng iba. Pero hindi sa ingay nakatuon ang pansin ni Luca. Ang nanatili sa kanyang isipan ay ang katahimikan na sumunod, isang katahimikang nagsalita ng lahat. Ang maikling sandaling iyon, kasama si Bolt, ay naging lahat para sa kanya. Pinuno nito ang puwang sa kanyang puso na matagal nang hungkag mula noong gumuho ang kanyang mundo. 2 taon na ang nakalilipas. Habang unti-unting nagsialisan ang mga tao, marahang itinulak ni Francesca, ang kanyang ina, ang wheelchair ni Luca patungo sa labasan ng arena. May ngiting mayabang sa kanyang mukha pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. May natitirang takot. Nasaksihan niya kung paano unti-unting nawala si Luca sa sarili pagkatapos ng aksidente. At ngayon, nang makita niya itong muling nabuhay kahit saglit lang, naramdaman niya ang parehong pag-asa at sakit. "Luca," bulong niya, pilit pinapatingog ang boses na parang masayahin. "Ang galing mo kanina. Matagal ko nang hindi nakita ang ganong sigla sa'yo." Hindi agad sumagot si Luca. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa gulong ng kanyang wheelchair at nakatitig siya sa bakanting arena, parang may hinahanap sa malayo. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya ng kanyang ina, matiising naghihintay pero hindi niya maibulalas ang mga salita. 2 taon na ang nakalipas mula nang siya ay naging ibang tao. Dati siyang matapang, masigla at laging namumukod tangi sa bawat kompetisyong pangkabayo. Sanay sa saddle at may kumpiyansa sa sarili, sunod-sunod niyang napanalunan ang mga tropeyo. Parang walang hanggan ang hinaharap, hanggang sa isang iglap nagbago ang lahat. Isang karaniwang Sabado noon, kasama niya ang ilang kaibigan, nagmomotorsiklo gamit ang ATV sa labas ng bayan, nagtatawanan, nagpapaligsahan at nagtutulakan sa isa't isa na bilisan pa. Laging nauuna si Luca, lulong sa adrenaline, pero isang matarik na liko ang nagbago ng lahat. Bigla siyang nawalan ng kontrol. Tumilapo ng ATV at bago pa siya makakilos, bumagsak siya sa lupa ng malakas, sapat para mabago ang kanyang buhay. Nabali ang kanyang gulugod sa pagbagsak. Sabi ng mga doktor, himala raw na siya'y nakaligtas. Pero may kapalit ang buhay. Nawala sa kanya ang kakayahang maglakad at kasama nito isang bahagi ng kanyang pagkatao. May nabasag sa loob niya, isang bagay na malapit sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pagmamahal niya sa mga kabayo na dating sentro ng kanyang mundo ay naging isang sugat na hindi niya kayang tingnan. Sinubukan na ni Francesca ang lahat, therapy, counseling, mga grupo, ginawa ang lahat para hilahin si Luca palabas sa dilim ng damdaming kinasadlakan niya. Pero tinanggihan niya ang lahat, lumayo siya sa mga kaibigan, tumanggi sa mga pagtitipon at pinakamasakit sa lahat, tumigil siyang magsalita tungkol sa mga kabayo. Ni hindi niya na binabanggit ang kanilang mga pangalan. 1 taon pagkatapos ng aksidente, gumawa si Francesca ng isang matapang na desisyon. Dinala niya si Luca sa Silver Ridge Equestrian Showcase. Hindi siya umaasa ng milagro, pero umaasa siyang baka sa pagiging malapit sa mundong dati niyang minahal ay magising muli ang anumang damdamin. Kahit maliit lang na liwanag, sapat na. Pero pagdating nila, malamig at walang pakialam si Luca.
Halos hindi niya pinansin ang mga kabayo at nang lumabas si Bolt sa arena, tinalikuran lang niya ito hanggang sa may nagbago. Nang sa wakas ay tumingin siya kay Bolt, may nabuhay sa loob niya. Ngayon, habang mag-isa siyang nakaupo at pinapanood ang unti-unting pagkalat ng katahimikan sa arena, sinusubukan ni Luca na unawain ang lahat. Ang koneksyong naramdaman niya kay Bolt ay hindi ordinaryo. Hindi lang yon sa pagitan ng tao at hayop. Parang inabot niya ang bahagi ng sarili niya na matagal nang nakabaon. Pero mahirap pa ring maramdaman na ito ay isang tagumpay. Mahirap paniwalaan na ito ang simula ng panibagong yugto. Dahil ang bigat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang sakit, ang pagkawala, ang pakiramdam na parang nakakulong. Ang galing mo, bata! Isang tinig ang bumalikwas sa kanya, pabalik sa kasalukuyan. Lumingon si Luca at nakita ang isa sa mga trainer ng event na papalapit. Si Marco iyon, isang matangkad na lalaki na may mga guhit ng uban sa buhok at seryoso ang tindig. Isa siya sa mga nagsubok na sanayin si Bolt at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Hindi agad nakasagot si Luca. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Pero lumuhod si Marco sa tabi niya at nagsalita ng mas banayad kaysa inaasahan. May kakaiba ka, Luca, anya. Hindi lahat kaya ang ginawa mo. Hindi yan basta galing, may mas malalim pa riyan. Tiningnan siya ni Luca sa mata pero nanatiling tahimik. Masyadong maraming emosyon ang naguunahan sa isipan niya. Mga damdaming hindi pa niya kayang ipahayag. Hindi naman niya minamaliit ang mga sinabi ni Marco, pero parang hindi na iyon tumutukoy sa kanya. Hindi na siya ang batang palaging sinisigawan ng bravo sa mga paligsahan. Ang bersyon ng sarili niyang iyon na nakasakay sa kabayo na may kumpiyansa at umuuwi ng may medalya, parang isang alaala na lang ngayon. Ang natira na lang ay ang batang nasa wheelchair. Alam mo, dagdag pa ni Marco, ang dami ko nang nakita na sumubok kay Bolt. Wala ni isa ang nakapagpatuwad sa kanya gaya ng ginawa mo. Iba yan, Luca. Alam ni Luca na mabuti ang layunin ni Marco. Ramdam niya ang pagsisikap nitong ipakita ang nakita ng karamihan na may kahulugan ng nangyari, na may halaga ito. Pero hindi niya alam kung paano tutugon. Sa isang banda, nagpapasalamat siya, pero may bahagi sa kanya na gusto na lang muling maglaho sa anino, kung saan walang umaasa at walang nagtatanong. Sa loob ng isipan niya, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Nagmamakawang magbukas, magpakatotoo, pero hindi pa niya alam kung paano. Masyado nang matagal niyang iniiwasan ang mga sirang bahagi ng sarili niya, kaya ngayong kailangang harapin ito para bang imposibleng gawin. Habang nagpapatuloy ang natitirang bahagi ng showcase, nanatiling tahimik si Luca. Paminsan-minsan napapatingin siya sa kwadra kung saan dinala si Bolt. Hindi niya alam kung ano talaga ang kahulugan ng kakaiba nilang koneksyon o kung saan ito patutungo. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may gumalaw sa loob niya. Isang pahiwatig ng damdamin na hindi pa ganap na ligaya pero malapit doon. Siguro pwede siyang magsimula muli. Siguro, gaya ng pagbibigay ng pagkakataon ni Bolt sa kanya, makakahanap din siya ng daan pabalik sa dati niyang sarili. Lumipas ang mga araw sa Silver Ridge na parang panaginip. Hindi maalis ni Luca ang pakiramdam na may nagbago. Hindi niya alam kung dahil iyon sa atensyon na natatanggap niya sa bigat ng emosyon mula sa nangyari o dahil sa isang bagay na mas malalim pa. Pero si Bolt ay palaging nasa isip niya. Ang imahe ng dambuhalang kabayo na yumuko sa kanya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, parang eksenang ayaw huminto. Hindi lang basta kabayo si Bolt, isa siyang mailap na puwersa mula sa ligaw na lupain ng Nevada. Alam niya kung ano ang tunay na kalayaan, matapang at hindi mapigil. Hindi siya nabihag ng bakod o pisi. Ang kanyang kalooban ay matigas at ang kanyang takot sa tao ay mas matigas pa. Maraming tagapagsanay na ang sumubok lumapit sa kanya, subukang hubugin siya. Lahat ay nabigo.
Ngunit si Luca, siya ang tanging taong umabot sa isang bahagi ni Bolt na hindi pa naabot ng iba. Isang umagang nasisinagan ng araw ang arena, muling natagpuan ni Luca ang sarili niya sa mga upuan. Hindi siya sigurado kung bakit siya bumalik. Parang may humila sa kanya pabalik. Tahimik siyang naupo, pinapanood si Bolt habang palakad-lakad sa kulungan. Bawat hakbang ay malakas, puno ng tensyon at layunin, parang palaging handang tumakbo palayo. Ang mga yabag ng kabayo sa lupa ay may bigat at ritmo, isang tunog na ramdam ni Luca hanggang sa kanyang dibdib. Mabilis kumalat ang kwento tungkol kay Bolt at sa batang nasa wheelchair. Maraming nagsimulang mag-usap. Siyempre, may mga tagapagsanay na nagdududa. Ilang buwan silang nagsikap lapitan si Bolt, tapos bigla na lang dumating ang isang binatang nakagawa ng himala gamit lang ang tingin, salita o presensya. Hindi naman ito ginusto ni Luca, pero nangyari na. Habang pinagmamasdan niya ang kabayo, muling lumitaw si Marco sa kanyang tabi para siyang larawang nililok ng mga tao ng pagtatrabaho. Sunog sa araw ang balat, magaspang ang kamay, matatag ang tingin, pero may kakaiba ngayon sa mukha niya. Marahil respeto, marahil higit pa roon. Ang anak mo, marahang sabi ni Marco, mas mababa ang tono ng boses ngayon, may kakaiba siyang taglay. Dahan-dahang tumingin si Luca, hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga papuri ngayon ay parang hindi na para sa kanya, parang para sa ibang tao na hindi na siya. Matagal ko nang kasama si Bolt, tuloy ni Marco habang sinusundan ng tingin ng kabayo. Hindi pa siya kailanman nagpakalapit sa kahit kanino, ni minsan. Pero ang anak mo, parang may nakita si Bolt sa kanya, isang taong nakakaintindi. Napakuyom ang mga daliri ni Luca sa kanyang kandungan. Ganon ba talaga kalalim ang tiwala? Paano niya iyon naabot? Hindi na niya naramdaman ang sarili niya simula noong aksidente. Nabago ang lahat. Ang katawan niya, ang pagkakakilanlan niya, pati ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi lang niya nawala ang kakayahang maglakad, nawalan siya ng lugar kung saan siya nabubuhay, sa likod ng kabayo, habang humahampas ang hangin sa kanyang mukha. Matiyagang pinagmasdan siya ni Marco, walang paghuhusga sa mukha nito, puro pangunawa lang. Alam kong hindi madali, mahinahong sabi ni Marco, pero ang ginawa mo kay Bolt, hindi lang basta pagpaamo ng kabayo, may mas malalim pa roon. Saglit siyang tumigil, saka nagdagdag, ipinakita mo sa kanya na ang tiwala ay hindi galing sa takot. Galing yun sa isang taong alam kung ano ang pakiramdam na masaktan, na maging maliit. At yan, Luca, hindi tinuturo ng latigo. Yan ay totoo. Tahimik na pumasok ang mga salita sa puso ni Luca. Masikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Muling tumingin si Luca kay Bolt. Hindi na ito palakad-lakad, tahimik na nakatayo sa tabi ng bakod, kumakain ng damo, parang wala siyang kinatatakutan, parang panaginip ang tagpong iyon. Sa tingin mo, posible ba talaga to? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Marco. Pinagmasdan muna niya ang mukha ni Luca bago nagsalita. Sa palagay ko, pinatunayan mo na, pero kakailanganin ng oras. Sandaling tumigil siya sa kaidinugtong iba si Bolt sa ibang kabayo. Marami na siyang pinagdaanan, mga bagay na hindi natin lubos na maiintindihan. Pero ikaw, Luca, parang may bahagi sa iyo na umaabot sa kanya, kagaya ng dati. Nanatili sa pagitan nila ang mga salitang iyon at may gumalaw na naman sa kaibuturan ni Luca. Isang kislap ng pag-asa, marupok, puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi ako sigurado kung handa na ako, aminado niyang sambit, halos hindi marinig. Tumango si Marco, malinaw ang pangunawa sa kanyang mukha. Hindi mo kailangang saluhin lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga, gumalaw ka ng dahan-dahan, matutong magtiwala sa sarili mo at sa kanya. Tumama ang mga salitang iyon kay Luca, tiwala, isang salitang matagal na niyang iniiwasan. Mula noong aksidente, nagtayo siya ng pader sa paligid niya.
Kinulong niya ang sarili sa katahimikan. Hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, pati sa sarili niya. Pero may binuhay si Bolt na iba. Ang koneksyon sa pagitan nila ay hindi kailangang ipaliwanag. Totoo ito at walang halong pagkukunwari. Nararamdaman iyon ni Luca kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang lumago ang pag-asang unti-unting namumuo sa loob niya. Sige, sabi niya sa wakas, mas matatag na ang boses. Susubukan ko. Ngumiti si Marco, baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Yan lang ang kailangan. Subukan lang. Ang iba, susunod na. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang bumisita si Luca kay Bolt. Hindi siya nagmadali o nangulit. Sa halip, tahimik siyang naupo malapit sa kulungan at pinanood lang ito. Pinagmasdan niya kung paano gumalaw si Bolt, kung paanong humihigpit ang mga kalamnan nito, kung paanong gumagalaw ang tainga nito sa bawat munting ingay. Wala siyang hinihingi sa kabayo, basta siya'y naroon at naghintay. At unti-unti nagsimulang magbago si Bolt. Sa simula halos hindi pansin, tumitigil ito kapag napapansin si Luca. Lumalapit ng isang hakbang, 2, kumpara sa araw na nauna. Ramdam iyon ni Luca, isang pagbabago, isang marahang pagbitak sa mga pader na itinayo ni Bolt. Hindi lang ito tungkol sa pag-aamo ng isang kabayo. Ito ay tungkol sa tiwala, tungkol sa paghilom. Ramdam iyon ni Luca hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, pero sa wakas, pakiramdam niya'y patungo siya o gumugulong papunta sa isang bagay na totoo. Puno ng kasiglahan ang Silver Ridge habang nagsisimula ang ikalawang araw ng Equestrian Showcase. Nagtipon na ang mga tao, pinupuno ang mga upuan ng sabik na mga mukha at tahimik na pananabik. Lahat ay naghihintay sa hindi inaasahang mga palabas na naging tatak ng okasyong ito. At ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Bolt, ang maalamat na kabayong may mailap na puso. Ang kwento niya ang umantig sa isipan ng buong komunidad, lalo na matapos ang ginawa ng binatang nasa wheelchair. Isang bagay na hindi inaakalang posible. Pero may paparating pang panibagong kabanata, isang twist na wala ni isa ang inaasahan. Nangyari ito sa hapon. Isang boses mula sa mga speaker ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Mga ginang at ginoo, sabi ng tagapag-anunsyo. May sorpresa kami para sa inyo. Si Luca Moretti, ang binatang may di malilimutang koneksyon kay Bolt, ay bumalik upang makasama muli ang kabayo. Tumahimik ang mga tao. Pagkatapos, unti-unting nagkalat ang bulong-bulungan. Wala sa plano ni Luca ang muling pagpasok sa arena. Noong una itong iminungkahi ng kanyang ina, nag-alinlangan siya. Paano kung aksidente lang ang lahat? Paano kung hindi tumugon si Bolt ngayon? Paano kung mabigo siya? Pero pinaalala sa kanya ng kanyang ina, hindi ito tungkol sa pagbibida. Ito'y tungkol sa paghilom para sa kanilang dalawa. Kaya pumayag si Luca, pero sa isang kondisyon na siya ang may kontrol kung paano ito mangyayari. Ngayon, habang gumugulong papasok sa gitna ng arena, lahat ng mata ay nakasunod sa kanya. Nagsimula na naman ang mga bulong-bulungan, mababa at puno ng duda. Yung bata sa wheelchair, totoo ba to? Muli niyang haharapin si Bolt. Hindi ba't sabi nila hindi talaga mapasusunod yang kabayong yan? Pero patuloy lang si Luca. Hindi niya pinansin ang mga duda. Matatag ang kanyang focus, kabado pero kontrolado ang kanyang loob. Ramdam niya ang bigat ng bawat galaw, bawat hinga. Pero hindi na lang ito tungkol kay Bolt at lalong hindi na ito tungkol sa mga manonood. Ang sandaling ito ay hindi para sa karamihan. Hindi ito para sa palabas. Ito ay para sa kanya. Para mabawi ang bahagi ng sarili niyang nawala. Dumating si Luca para ipakita na hindi pa siya tapos. Na may natitira pa rin sa kanya na karapat-dapat ipaglaban.
Habang nasa gitna na siya ng arena, si Bolt naman ay papalapit mula sa kabilang dulo. Mabigat ang bawat yabag, puno ng tensyon at lakas. Ang parehong titig na nagpatanyag sa kanyang pangalan ay gumalaw sa paligid, alerto sa lahat. Isa pa rin siyang nilalang na puno ng diwa ng kagubatan, hindi kayang ikulong. Pero kailanman hindi dumating si Luca para ikadena siya. Humihiyaw si Bolt, malalakas ang yabag habang papalapit. Kumikinang ang kanyang katawan sa ilalim ng liwanag, gumagalaw ang bawat kalamnan na parang bagyo sa katawang may hugis. Hindi maikakaila, hindi madaling pagkatiwalaan ang kabayong ito. Hindi pa ngayon, nanatiling nakapwesto si Luca, hindi gumagalaw, nakaangat lang ang kanyang mga kamay sa gulong ng kanyang upuan. Hindi niya inalis ang tingin kay Bolt. Ramdam niya ang tensyon, ang hindi sigurado at hindi binibigkas na koneksyon sa pagitan nila. Pigil hininga ang mga manunood. Wala siyang dala, walang renda, walang latigo, walang kahit anong puwersa. Sila lang dalawa, isang tao at isang hayop, nagkaharap sa patas na kalagayan. Parang huminto ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. Sinipa ni Bolt ang lupa, waring pinapaalalang siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Pero hindi gumalaw si Luca. Kalma, tahimik, naghihintay. At saka siya nagsalita mahina, parang lihim na tanging si Bolt lang ang dapat makarinig. Hindi ako narito para pilitin ka, sabi ni Luca. Hindi ko layuning kontrolin ka. Mababa ang kanyang boses pero malinaw. Alam ko ang pakiramdam ng matakot. Alam ko kung paano ang pakiramdam ng makulong. Pero hindi ako kaaway mo. Hindi ito mga salitang para sa palabas. Wala siyang pakialam sa kamera o sa mga tao. Kay Bolt siya nakikipag-usap, kay Bolt lang. Iba ang iniaalok niya, isang uri ng pag-unawa na walang hinihinging kapalit. Gumalaw ang mga tainga ni Bolt. Nagsimula ulit siyang umikot. Mas mabagal na ngayon, hindi na gaanong nag-aalangan. Nandoon pa rin ang pag-iingat, dala pa rin niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan. Alam ni Bolt kung ano ang sakit na alipin siya, pinilit pumasok sa mundong hindi niya kinabibilangan. Pinalibutan ng mga taong hindi nauunawaan ang kanyang pakikipaglaban. Ang likas niyang reaksyon ay palaging lumaban. Pero hindi hinihiling ni Luca na siya ay sumuko. Hindi siya narito para sirain si Bolt. Ang iniaalok niya ay tiwala. At pulgada kada pulgada nagsimula si Bolt na tumugon. Lumambot ang apoy sa kanyang mga mata. Bumagal ang galaw niya, humina ang kanyang paghinga. Hindi ito dramatiko pero totoo. Isang palatandaan na may gumagalaw na sa loob ng kabayo. Bahagyang isinulong ni Luca ang kanyang wheelchair dahan-dahan habang patuloy na binabantayan si Bolt. Wala kang kailangang gawin, sabi niya. Hindi ako narito para mag-utos. Gusto ko lang magtiwala ka, gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. Walang gumalaw sa mga manonood. Tahimik silang nakatitig habang lumapit si Bolt. Isang hakbang, tapos isa pa, hindi dahil sa takot kundi sa pag-uusisa. Ang parehong kabayong tumanggi sa bawat tagapagsanay. Ngayon ay nakatayo na ilang hakbang lang mula kay Luca. Makapal pa rin ang tensyon sa pagitan nila. Pero may mas malalim na bagay ang unti-unting umuusbong. Isang bagay na tahimik at totoo. At saka, sa mabagal at sinadyang mga hakbang, lumapit pa si Bolt. Napaigik ang ilan sa mga manunood, may ilang pumalakpak ng mahina, hindi sigurado kung ano ang kanilang nasasaksihan. Pero hindi iyon napansin ni Luca. Ang buong atensyon niya ay nasa kabayo. Hindi ito laban. Hindi ito tungkol sa pagpaamo o tagumpay. Ito ay tungkol sa koneksyon, paghilom. Nakatayo si Bolt, ilang pulgada na lang ang layo kay Luca. Alerto pa rin ang kanyang katawan pero may kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumalaban. Naroroon siya, nakikinig, at pagkatapos na parang tumugon sa isang di nakikitang senyales, dahan-dahang ibinaba ni Bolt ang kanyang ulo. Hindi ito yuko ng pagkatalo. Hindi ito trick para sa palakpakan. Ito ay paggalang. Sumabog sa sigawan, ang mga tao nagsitayuan at ang hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong arena.
pero halos hindi na ito narinig ni Luca. Hindi niya sila pinapansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kabayong nasa harap niya, yung nagbukas ng puso, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan. Muling nagawa ni Luca, muling nakuha niya ang tiwala ni Bolt, hindi sa puwersa, hindi sa kapangyarihan, kundi sa tiyaga at malasakit. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Luca ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Isang bagay na mainit, isang bagay na buhay. Muli siyang naging buo, pag-asa. Tahimik na nakaupo si Luca sa gitna ng arena. Ang kanyang mga kamay ay banayad na nakapatong sa gulong ng kanyang wheelchair. Patuloy ang sigla sa paligid, pero halos hindi niya yon napapansin. Nasa kabuuan ng kanyang pansin kay Bolt. Nakatayo si Bolt ilang hakbang lamang mula sa kanya, ang itim niyang balahibo ay kumikislap sa sinag ng araw. Ang kanyang katawan ay parang estatwa, hindi gumagalaw. Wala nang tensyon ngayon, wala nang pagmamadali. Sa pagitan nila ay may bagong bagay, banayad at hindi pamilyar sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi iniisip ni Luca ang upuang kinauupuan niya o ang mga panahong nawala sa kanya. Hindi rin niya iniinda ang daan-daang matang nakatitig sa kanya, puno ng paghanga at pagkabigla. Nandoon siya buong buo sa sandaling iyon kasama si Bolt. Tahimik ang mga manonood, tila na hipnotismo sa hindi inaasahang ugnayang nabubuo sa harap nila. Pero walang pakialam si Luca sa kanila. Hindi siya narito para magpakitang gilas. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng papuri o pagtatanghal. Ito ay tungkol sa isang tahimik na pag-unawaan sa pagitan ng dalawang nilalang na kapwa nakaranas ng sakit na hindi kayang maunawaan ng karamihan. Isang uri ng koneksyon na hindi kailangan ng paliwanag o pagkilala. Naisip ni Luca na ang mga pinakamakabuluhang relasyon ay kadalasang umuusbong sa katahimikan, hindi sa ingay o puwersa kundi sa pagtitiis. Ang mga galaw ni Bolt na dati ligaw at hindi mapakali, ngayon ay may bihirang kapanatagan. At kapag tumingin ito kay Luca, wala nang galit, kundi may lambing, isang uri ng pag-uusisa. Hindi narito si Luca para humiling ng anuman sa kabayo. Hindi niya gustong paamuhin o supilin ito. Wala siyang kailangang patunayan, hindi sa iba at hindi rin sa sarili. Naroon lang siya, naroroon upang anyayahan si Bolt na lumapit kung gugustuhin niya. At ginawa ito ni Bolt. Sa maingat na mga hakbang nagsimulang gumalaw si Bolt. Bawat hakbang ay gumising sa alikabok sa kanyang paa habang dahan-dahang lumalapit. Hindi inaalis ng kabayo ang tingin kay Luca at sa titig na iyon, nakita ni Luca ang pag-aalinlangan, hindi takot, kundi ang uri ng pagdududa na nagmumula sa isang nilalang na sanay ng ipaglaban ang sarili. Alam ni Bolt kung ano ang pakikibaka. Matagal siyang lumaban para sa kalayaan, lumaban sa bawat bakod, sa bawat kamay na pilit siyang kinokontrol. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng iyon, unti-unti na siyang bumubukas. Hindi gumalaw si Luca, hindi siya lumapit. Nagsalita lang siya, banayad at buo ang loob. Ayos lang, sabi niya, hindi mo na kailangang lumaban. Hindi ako narito para saktan ka. Dumapo sa hangin ang kanyang mga salita. Hindi lang ito para sa kabayo, para rin ito kay Luca. Matagal na rin siyang lumalaban, laban sa sakit, laban sa pagkawala, laban sa takot na hindi na muling mabubuo. Pero sa sandaling iyon, huminto na siya sa pakikipaglaban. Pinili niyang magtiwala. Muling lumapit si Bolt, isa pa, hanggang sa wakas, nakatayo na siya mismo sa harap ni Luca. Napasinghap ang mga tao sa paligid habang magkatapat ang dalawa. Pero para kay Luca, parang natural lang ang lahat. Parang ito talaga ang hantungan ng lahat. Walang mahika, walang pinagsanayang kilos. Dalawang kaluluwa, isa'y ligaw, isa'y sugatan, na magkasamang nakatagpo ng kapayapaan.
Tinitigan ni Luca si Bolt, matatag, hindi natitinag. Ramdam niya ang bigat ng sandali, ang kahulugan nito, pero hindi niya ito minadali. Wala siyang gustong makuha mula sa kabayo. Naghihintay lang siya, nagbigay ng puwang. At pagkatapos ng hindi inuutusan, dahan-dahang ibinaba ni Bolt ang kanyang ulo. Hindi gaya nung una, hindi ito reaksyon, hindi ito palabas. Iba ito. Ito'y banayad, isang tahimik na senyales ng pag-unawa. Hindi ito pagsuko, ito ay pagtanggap. Parang sa wakas, narinig ni Bolt ang lahat ng sinasabi ni Luca, hindi sa salita, kundi sa presensya, na ang tiwala ay hindi nabubuo sa puwersa. Lumalago ito sa katahimikan at sa pag-aalaga. Nanatiling walang kibo ang mga manonood, huminto ang kanilang paghinga sa paghanga. Ang inaasahan nilang labanan ng dominasyon ay napalitan ng isang mas makapangyarihang tagpo, isang di nakikitang sinulid ng koneksyon, hinabing tahimik mula sa parehong sakit, isang ugnayang bihira lang maranasan ng kahit sino, isang ugnayang isinilang sa malasakit. Hindi tinaas ni Luca ang kanyang kamay, hindi siya naligo sa palakpak na sumunod. Tinitigan lang niya si Bolt at naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, kapayapaan, hindi kasabikan, hindi pagmamalaki, kundi isang malalim na pakiramdam ng pag-aari. Hindi niya kailangan ng pagpapatunay, hindi niya kailangan ng ingay ng pag-apruba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Luca na nasa tamang lugar siya, hindi sa harap ng tao, kundi rito sa katahimikan, sa sagradong hindi binibigkas na koneksyon sa isang kabayong minsang takot sa lahat. Muling nagsalita si Luca, ang kanyang tinig ay halos isang hininga na lang. Wala kang kailangang gawin, basta narito ka lang sa tabi ko, yan lang ang kailangan ko. At si Bolt, ang ligaw, di mahawakan at matigas na kabayo, ay nanatiling nakatayo sa harap niya, nakayuko ang ulo bilang tahimik na pagkilala. Minsan, siya ang nilalang na kilala sa pagtangging mapasunod. Ngayon siya na ang sagisag ng mas dakilang bagay, ang kapangyarihan ng paghilom, ng tiwala, ng koneksyon. Muling napuno ng palakpakan ang arena. Pero halos hindi ito maramdaman ni Luca. Wala roon ang kanyang isip. Nasa puso niya si Bolt. Iniisip niya ang mahabang paglalakbay na pinagdaanan nilang dalawa, kung paano nila natutunang muling magtiwala, hakbang-hakbang. At sa sandaling iyon, may napagtanto si Luca, isang bagay na malalim. Hindi lang si Bolt ang naghihilom, siya rin. Umalingaw-ngaw ang boses ng tagapag-anunsyo sa buong arena. Bumasag sa sagradong katahimikan. Mga ginang at ginoo, ang nasaksihan ninyo ngayon ay isang bagay na tunay na pambihira. Si Luca Moretti, ang binatang nasa wheelchair, ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kontrol, kundi sa pagtitiyaga, tiwala at malasakit. Pumikit si Luca at dahan-dahang huminga. Nagawa na niya ito, hindi para sa kasikatan, hindi para sa mga tao, at hindi rin para kay Bolt lamang. Ginawa niya ito para sa sarili. At sa sagradong sandaling iyon, napagtanto ni Luca na hindi lang siya nagpatahimik ng isang mailap na kabayo. Hinarap niya ang sarili niyang mga takot, alinlangan at sugat at natagpuan ang lakas para magpatuloy. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, pero nagbago na ito. Hindi na ito tungkol sa pakikipaglaban, tungkol na ito sa koneksyon. At natagpuan niya ang koneksyong iyon kay Bolt at sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Kumalat sa social media ang mga video at larawan ng batang nasa wheelchair at ng kabayong dati di malapitan. Nakakita ang mundo ng isang bagay na bihirang masaksihan. Pero para kay Luca, halo-halo ang damdaming dulot ng lahat ng atensyon. Hindi niya hinangad ang spotlight. Ang isang napakalalim at personal na sandali nila ni Bolt ay naging isang pampublikong kwento. Ngunit kahit na pinapanood at pinupuna siya ng iba, nanatiling nakatuon si Luca sa pinakamahalagang bagay, si Bolt. Kapag wala na ang mga tao, tahimik siyang nauupo malapit sa kulungan, pinagmamasdan ang kabayo,
na may buo at tahimik na loob. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Alam niyang ito pa lang ang simula para sa kanilang dalawa. Mailap pa rin si Bolt, mahirap pa ring hulaan. Ang sandaling iyon ng tiwala ay hindi sapat. Simula pa lang ito ng mas mahaba at mas matarik na landas. Si Marco, ang veteranong tagapagsanay na unang nakakilala kay Bolt, ay matamang pinagmamasdan si Luca. Nasaksihan niya ang nabubuong ugnayan sa pagitan ng bata at ng kabayo at nauunawaan niyang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Pero alam din niyang hindi ito magiging madali. Isang umaga, nilapitan ni Marco si Luca sa may bakod. May nagawa kang hindi nagawa ng kahit sino, mahinahon niyang sabi, pero hindi dito nagtatapos. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagsasama niyo, dahan-dahan gaya ng ginagawa mo. Tumingala si Luca at tiningnan sa mata si Marco. Palagi niyang iginagalang ang karanasan ng matanda, pero ngayon may kakaiba sa boses ni Marco, isang bagay na tila paniniwala. Tama ka, mahinang tugon ni Luca, pero hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano siya turuan. Ngumiti si Marco at lalong luminaw ang mga guhit ng edad sa kanyang mukha kasama ang pagmamataas. Nagsimula ka na, tinuturuan mo na siya araw-araw sa pamamagitan lang ng presensya mo. Hindi ito tungkol sa utos, ito'y tungkol sa ritmo, sa tiyaga, tiwala ang susi. At kaya sa mga susunod na araw, bumalik si Luca sa tabi ni Bolt. Ginugol niya ang mahabang oras, malapit sa kulungan, nagsanay kasama si Marco. Minsan, mabagal ang progreso at may mga sandaling halos matalo siya ng panghihina ng loob. Mailap pa rin si Bolt, mabilis pa ring tumugon, madalas ay hindi sigurado. May mga araw na lalapit siya kay Luca, kalmado at mausisa. May mga araw namang bigla na lang siyang lalayo, di mapakali at malamig. Pero hindi kailanman pinilit ni Luca, hindi siya humiling. Natutunan na niya sa mahirap na paraan na ang paghilom ay hindi minamadali. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol, mahinang bulong niya habang nagtatrabaho. Alam ko kung paano ang pakiramdam ng mag-isa, pero hindi mo na kailangang lumaban. Hindi madali. May mga sandaling pakiramdam niya ay walang nagbabago, na si Bolt ay nananatiling malayo, magalaw ang katawan at mapagmatiyag ang mata. Pero nanatili si Luca, matiyaga, tahimik, matatag. Araw-araw, ang tanging iniaalok niya ay ang kanyang presensya at mga banayad na salita. At unti-unti, nagsimulang magbago si Bolt. Mas madalas na siyang lumalapit, mas maingat ang kanyang galaw, pero hindi na ito dahil sa takot. Iniikutan niya si Luca na may interes, hindi nakaba. At pagkatapos, isang tahimik na hapon, may nangyari. Huminto si Bolt sa paggalaw, nananatili siyang nakatayo. Ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang balahibo ay bahagyang kumikilos habang nakatitig sa mga mata ni Luca. Ang mga tainga ng kabayo ay nakatuon pasulong at sa isang iglap, tila natakpan ng katahimikan ng lahat. Nawala ang paligid, wala ng ingay, walang gumagalaw. Tanging si Luca at si Bolt ang naroon sa espasyong iyon. Hindi gumalaw si Luca. Matatag ang tingin sa kabayo, kalmado ang postura. Wala kang kailangang gawin, mahina at mahinahong bulong ni Luca. Maniwala ka lang sa akin. Sa gulat ng lahat ng nanonood, lumapit si Bolt at muling lumapit. Sa mabagal at maingat na mga hakbang, nagsimulang gumalaw ang kabayo, paikot kay Luca, pino at kontrolado ang galaw. Hindi na ito mailap, hindi na rin magulo. Sa unang pagkakataon, may pag-asa. Nakikinig si Bolt, pinipili niyang sumunod. Mula sa gilid ng arena, tahimik na nanonood si Marco, tumango habang taglay ang payapang pagka-proud. Ayan na, bulong niya ng may paggalang. Nagsisimula na niyang maunawaan, nagsisimula na siyang magtiwala sa iyo, Luca. Tahimik na tagumpay iyon para kay Luca. Hindi niya pinilit si Bolt, hindi niya ito sinubukang supilin. Inialok lang niya ang pagtitiyaga, kabaitan at consistency at si Bolt mismo ang piniling tumugon.
Sa mga linggong sumunod, araw-araw na dumadalaw si Luca sa kuwadra. Hindi nawawala ang pagsubok. May mga araw na nagiging mailap ulit si Bolt, bumabalik ang kanyang mga likas na kilos. Pero hindi sumuko si Luca. Nanatili siyang kalmado, patuloy na nakikipagtrabaho sa kabayo sa mabagal at banayad na paraan. Unti-unting binubuo ang tiwala nito. Walang lubid, walang parusa, walang puwersa. Ang lahat ay nakasandig sa ritmo, tono at tahimik na pagtitiyaga, at sa bawat araw lalong lumalim ang ugnayan sa pagitan nila. Ang mabangis at di maabot na kabayo ay ngayon ay gumagalaw na ayon sa boses ni Luca, tumutugon sa tiwalang ni hindi nila akalaing posible. Hindi ito perpekto, pero totoo. At para kay Luca, sapat na iyon. Isang hapon gumulong si Luca papasok sa arena. Magkasabay silang pumasok ni Bolt, kalmado at mahinahon. Sinasabay ang hakbang sa bawat pag-ikot ng gulong ni Luca. Pigil hiningang nanonood ang mga tao. Wala pa silang nakita na katulad nito. Ang kabayong kilalang hindi mapatigil ng kahit sinong trainer, ngayon ay tahimik na naglalakad sa tabi ng isang binatang nasa wheelchair. Ang ngiti ni Luca ay hindi mayabang o ipinagmamalaki. Tahimik ito, puno ng kahulugan. Napatunayan niya na hindi para palakpakan, hindi para sa pansin, kundi para sa sarili niya at para kay Bolt. Napatunayan niya ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na higit pa sa tagumpay. Ipinakita niyang sa pamamagitan ng oras, pag-aalaga at pag-unawa, kahit ang pinakamailap na kaluluwa ay maaaring magbago, na ang tunay na koneksyon ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng kontrol. Ang kwento ni Luca at Bolt ay kumalat sa lahat ng dako. Puno ang social media ng mga kuha mula sa Silver Ridge, ang batang nasa wheelchair at ang kabayong dati hindi malapitan. Nahuli nila ang puso ng mundo. Kinuha ito ng mga balita, tinawag na pambihira, isang kwento ng malasakit na nanaig sa puwersa. Naantig ang mga tao. Na-inspirasyon sila. At gaya ng lagi, kasunod ng liwanag ay dumating ang mga batikos. Sa simula, bulong-bulungan lang. Ilang nagdududa ang nagsimulang magtanong, ligtas ba talaga ito? Tama ba? Pang-show lang yan, sabi ng ilan. Hindi talaga kayang sanayin ng isang bata sa wheelchair ang ganyang kabayo. Scripted, pampag-good vibes lang na nakuha sa kamera. Lalo na ang dating mga trainer na nabigo kay Bolt, sila ang pinakamaingay. Tinawag nilang irresponsable ang paraan ni Luca. Giit nila, tsamba lang ang nangyari, hindi totoong pagsasanay. Delikado yan, sabi ng isang trainer sa isang palabas sa TV. Walang alam yang batang yan, hindi siya dapat pinapalapit sa kabayong gaya ni Bolt. Mabilis lumaganap ang pagdududa, kinwestiyon ang kakayahan ni Luca. Inakusahan siyang ginagamit lang ang kabayo para sa pansin. May mga nagsabi pang nilalagay niya sa panganib ang sarili at si Bolt. Sa gitna ng ingay ng mga batikos, natagpuan ni Luca ang sarili sa isang matinding sangandaan. Ang kanyang ina, na dati puno ng pagmamalaki, ay nagsimulang makaramdam ng pangamba. Alam niya ang mga pinagdaanan ng anak, alam niya kung gaano kahalaga si Bolt. Pero ngayon, kitang-kita niya ang bigat na dinadala ng binata. Ang batang dating puno ng tapang ay unti-unting napapawi ulit, hinahatak pabalik ng mga boses ng paghusga. Isang hapon, tahimik na gumulong si Luca papasok sa kuwadra kung saan nagpapahinga si Bolt. Ilang araw na siyang hindi bumabalik sa arena. Bumigat na ang presyon, ang pagdududa, hirap na siyang huminga. Ramdam niya ito, ang mga matang di nakikita pero tila palaging nakamasid. Bawat galaw niya ay tila sinusuri at ang pinakamasakit, hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Nandun na si Marco, ang tahimik na naging gabay sa kanyang buhay, naghihintay na sa kuwadra. Matagal na niyang napapansin ang kaguluhang umiikot sa paligid ni Luca, mga balita, komento online, pero nanahimik siya. Ngayon, sa ekspresyon ni Luca, alam niyang nasasaktan ng bata. Luca, tawag ni Marco, banayad ang boses, puno ng pag-unawa. Kumusta ka?
Hindi agad sumagot si Luca. Nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa sahig. Mabigat sa balikat ang mga salita ng mga taong hindi siya kilala. Hindi siya kailanman naging komportable sa atensyon, lalo na kapag ang liwanag ay naging mapanakit. Mas gusto talaga ni Luca ang katahimikan, ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. Pero ngayon, ang buong mundo ay nakatingin sa kanya. At pakiramdam niya ay parang unti-unting siyang sinasakal. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, bulong niya sa wakas, halos hindi marinig. Ang ginagawa lang nila ay saktan ako. Sinasabi nilang ginagamit ko si Bolt na wala akong karapatang makipagtrabaho sa kanya. Hindi ko naman ito hiniling. Lumuambot ang mukha ni Marco puno ng pangunawa. Alam ko, anak, talagang alam ko. Pero may taglay kang espesyal, isang bagay na hindi nila nakikita. Nakabuo ka ng koneksyon kay Bolt na wala nang iba ang nagawa, at yan ang mahalaga. Pero paano kung hindi sapat yan? Tanong ni Luca, halos maiyak. Paano kung tama sila? Paano kung sinuwerte lang ako? Paano kung nilalagay ko sa panganib si Bolt nang hindi ko alam? Huminga si Marco at lumapit pa. Luca, huwag mong kalimutang bakit mo ito sinimulan. Hindi ito kailanman tungkol sa kamera o palakpakan. Ginagawa mo ito dahil sa ugnayang meron kayo ni Bolt. Totoo yan, iyo yan. Walang makakaagaw nun sa'yo. Itinaas ni Luca ang kanyang paningin at tumingin kay Marco. Pero sinasabi nila na sinanay lang si Bolt sumunod, na hindi ito totoo. Hindi nila naiintindihan, sagot ni Marco habang umiling. Sanay silang isipin na lahat ay kailangang kontrolado, pero hindi ito tungkol sa kontrol. Ang nabuo nyo ay tiwala. Nakita nila ang isang ligaw na kabayo at inisip nilang kailangang wasakin ito. Ikaw, nakakita ka ng kaluluwa at pinili mong intindihin ito. Kaya nakikinig sa iyo si Bolt. Tumagos ang mga salita. Matagal nang kinikimkim ni Luca ang pagdududa sa sarili. Pero may kung anong matibay sa tahimik na paniniwala ni Marco na dumampi sa puso niya. Marahil hindi nakita ng mundo ang libu-libong oras, ang maliliit na tagumpay, ang katahimikang pag-unawaan sa pagitan ng isang binata at isang kabayo. At marahil hindi na mahalaga yun, kung lumala pa ang mga batikos. Tanong ni Luca, may alinlangan pa rin. Hayaan mo, mahinang sagot ni Marco. Lagi namang may masasabi ang mga tao. Pero huwag mong hayaan na lamunin ng boses nila ang sarili mong tinig. Naipakita mo na sa mundo ang isang bagay na pambihira. Hindi mo na kailangang kumbinsihin pa ang iba. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Nanatiling tahimik si Luca, malalim sa pag-iisip. Ang ingay mula sa labas, mga reporter, mga trainer, mga mapanghusga. Ingay lang lahat yon. Ang mahalaga ay kung ano ang nabuo nila ni Bolt. Hindi ito tungkol sa patunayan. Ito ay tungkol sa ugnayan nilang dalawa. Hindi ako susuko, wakas na sabi ni Luca. May tahimik na lakas sa kanyang tinig. Ipagpapatuloy ko to, hindi para sa kanila. Ngumiti si Marco, nagniningning ang mga mata sa pagmamapuri. Yan ang gusto kong marinig. At tandaan mo, nasa likod mo ako, palagi. May gumaan sa loob ni Luca. Nandoon pa rin ang mga pagdududa, pero hindi na ito kasing bigat. Hindi na siya nag-iisa. Hindi niya ito ginagawa para sa kasikatan. Ginagawa niya ito para kay Bolt. At para sa sarili niya, pwedeng pagdudahan siya ng mundo, pero ang meron sila ng kabayong dating walang tiwala sa kahit sino, ay isang bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong batikos. At bigla, sa gitna ng mga ulap ng pag-aalinlangan, sumilay ang isang sinag ng pag-asa. Dumating ang isang imbitasyon, hindi inaasahan at puno ng liwanag. Ang Silver Ridge Equestrian Showcase, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang hindi malilimutang paglalakbay na ito, ay naging pundasyon ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa anumang inakala ni Luca.
Kumalat na ang kwento nila ni Bolt sa buong mundo, humipo sa puso ng libo-libo, at saka nangyari ang hindi inaasahan. Inimbitahan si Luca na lumahok sa State Equestrian Championships sa kategoryang Companion Freestyle. Isa itong espesyal na dibisyon na katuon sa therapeutic na ugnayan sa pagitan ng kabayo at tao. Ngunit wala pang katulad ni Luca ang lumahok dito. Karaniwan, ang mga kalahok ay batikang mangangabayo, gumagamit ng saddle, renda at lahat ng tradisyonal na gamit sa equestrian sport. Pero si Luca ay hindi katulad ng iba. Wala siyang saddle, walang renda. Tanging ang kanyang boses, ang kanyang wheelchair at ang koneksyon kay Bolt na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa simula, hindi siya sigurado kung tatanggapin niya. Napakabigat ng pakiramdam. Hindi pa siya muling sumali sa anumang kompetisyon mula noong aksidente. Ang huling alaala niya ng arena ay mula pa noong kaya pa niyang sumakay ng malaya nang ang mga binti niya ay nagdadala sa kanya sa kabukiran. Ngayon, ang ideya ng muling paglahok na wala ang mga kasangkapan na dati niyang inaasahan ay parehong nakakatakot at nakakapukaw, pero ang kanyang ina, ang kanyang tulay sa lakas, ang dahan-dahang nagtulak sa kanya. Luca, mahinahon nitong sabi, puno ng paniniwala, hindi ito tungkol sa kompetisyon, tungkol ito sa iyo. Sa kung ano na kayo ni Bolt, napatunayan mo na ang isang himala. Kaya't tinanggap ni Luca, hindi para sa titulo, hindi rin para sa okasyon, kundi para ipakita sa mundo at sa sarili niya na ang koneksyong meron siya kay Bolt ay hindi bagay na dapat itago. Isa itong bagay na dapat igalang, dapat ipakita. At nang dumating ang araw ng kompetisyon, muling nabuhay ang arena sa kasiglahan. Puno ang mga upuan, pinaghalo-halong boses ng pananabik ang pumuno sa hangin. Ramdam ni Luca ang tensyon sa hangin, ang kaba na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga kamay habang mahigpit siyang humawak sa mga gulong ng kanyang wheelchair. Siya ang kauna-unahang lumahok sa dibisyong ito mula sa isang wheelchair at totoo ang bigat ng responsibilidad na iyon. Pero habang gumugulong siya papunta sa gitna ng arena, huminga siya ng malalim at muling pinaalala sa sarili kung bakit siya narito. Ito ang kanyang sandali, hindi para humanga ang iba, kundi para ipakita ang tahimik na mahika ng tiwala. Umalingaw-ngaw ang boses ng tagapag-anunsyo sa arena, ipinapakilala sina Luca at Bolt. Pumalakpak ang mga tao, hindi nang malakas o masigla, kundi may kababaang loob. Ang kanilang palakpak ay puno ng paggalang, tila naramdaman na nila na iba ang sandaling ito. Lumapit si Luca sa liwanag ng spotlight. Sumunod si Bolt, kalmado at elegante, walang renda, walang gamit, walang sigaw ng utos. Isang binata at isang kabayo na binago ng isa't isa. Mukha pa ring maringal si Bolt. Kumikinang ang kanyang itim na balahibo sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang kilos ay kalmado at matatag. Ang dating mabangis niyang espiritu ay humupa na, napalitan ng mas matibay na bagay, kapayapaan. Nakatayo siya sa tabi ni Luca gaya ng isang tapat na kasama, refleksyon ng lahat ng kanilang nalampasan. Hindi na lang sila basta magkapareha. Isa na silang koponan at ang ugnayan nila ang magsasalita ng mas malakas pa sa anumang salita. Nakahawak ang mga kamay ni Luca sa gulong. Ang tingin ay nakatuon kay Bolt. Nakatayo ang kabayo, alerto at handa. Tahimik ang arena, tila humihinga ng sabay. Pagkatapos ay nagsalita si Luca. Bolt, mahinang sabi niya, ipakita natin sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng tiwala. Lumakad si Bolt, sakto ang bawat hakbang sa ritmo ng wheelchair ni Luca habang sinimulan nila ang kanilang routine. Tumugtog ang malumanay na musika sa likuran, dumadaloy sa sandali na parang bulong. Walang magarbong galaw, walang komplikadong stunts. Lumakad lang si Bolt sa tabi niya, ang bawat galaw ay tila ginagabayan ng di nakikitang sinulid.
At pagkatapos, iniabot ni Luca ang kanyang kamay. Dumikit ito sa leeg ni Bolt, banayad, puno ng pagmamahal. Hindi ito utos, hindi ito kilos para sa isang trick. Isa itong tahimik na alay. Isang hindi binibigkas na kilos na nagsasabing, may tiwala ako sa iyo. Tumugon si Bolt ng walang pag-aalinlangan. Bahagya niyang ibinaba ang ulo. Ang kanyang mga kalamnan ay gumalaw ng may biyaya habang patuloy siyang naglakad ng may layunin. Bawat hakbang ay salamin ng koneksyon nilang dalawa. Tahimik muna ang mga tao, pero unti-unti nagsimulang pumalakpak ang ilan. Hindi malakas, hindi maingay, kundi mula sa puso. Hindi lang basta performance ang pinapanood nila, isang kwento ang unti-unting nabubuo sa kanilang harapan. Isang kwento ng paghilom, ng pagbabago, ng dalawang kaluluwang natagpo ang muli ang lakas sa isa't isa. Habang ginagabayan ni Lucas si Bolt sa arena, naramdaman niyang sumisidhi ang emosyon sa kanyang dibdib. Hindi niya iniisip ang medalya o titulo. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa mga kritiko. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo kung ano ang maaaring mangyari kapag dalawang sugatang puso ay piniling magtiwala muli. Nang matapos ang kanilang pagtatanghal, nagsitayuan ang mga tao. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, napakalakas. Pero si Luca ay tila hindi na nakaririnig. Hindi niya pinapansin ang hiyawan. Ang buong pansin niya ay nasa kay Bolt na nakatayo sa kanyang tabi, maringal at tahimik ang dignidad. Umalingaw-ngaw muli ang boses ng tagapag-anunsyo sa buong arena, mabigat sa damdamin. Mga ginang at ginoo, ang nasaksihan natin ngayon ay tunay na kamangha-mangha. Si Luca Moretti, ang binatang nasa wheelchair na nasa inyong harapan, ay hindi lamang nagpakita ng lakas ng tiwala. Ipinaalala niya sa atin ang katatagan ng kaluluwa ng tao. Lumuwag ang dibdib ni Luca, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, tunay niyang naramdaman na siya ay naroroon. Nakamit niya ang isang bagay na dati tila imposible. Isang bagay na ni siya mismo ay hindi naisip na mangyayari. At habang tumitingin siya kay Bolt, ang kabayong kasama niya sa bawat hakbang, alam na niya, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang kwento. Ito pa lamang ang simula. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Luca sa likod ng van, tahimik na nagmumuni-muni habang papalayo na sila sa lugar ng kompetisyon. Nakapatong sa kanyang kandungan ang mga kamay, tahimik, kalmado. Ang hiyawan ng mga tao ay marahang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pero para bang unti-unti na itong naglalaho, nagiging bulong sa likuran. Inaasahan na niya ang palakpakan. Alam niyang magkakaroon ng atensyon, pero hindi yon ang nanatili sa kanya. Ang hindi niya malilimutan, ang talagang tumatak sa kanyang puso, ay ang sandaling lumakad si Bolt sa tabi niya, ganap na malaya, walang pag-aalinlangan, nagtitiwala sa bawat hakbang. Simula pa lang ang kompetisyon. Hindi kailanman inakala ni Luca kung anong mga pintuan ang mabubuksan pagkatapos nito o gaano kalayo ang maaabot ng kanilang kwento. Gabing iyon, matapos siyang lumabas mula sa liwanag ng spotlight, may nagbago sa loob niya. Ang koneksyon niya kay Bolt ay hindi na tungkol sa talento o pagganap. Ito'y naging higit pa, isang bagay na sagrado. Tungkol ito sa pagiging bukas, sa paghilom sa pamamagitan ng tiwala at sa pagpapahintulot na ang katotohanan ang magsalita, mas malakas pa kaysa sa anumang laso. At ang mensaheng iyon ay tumagos sa puso ng mas maraming tao kaysa sa inaasahan niya. Ang video ng kanilang pagtatanghal ay kumalat online na parang apoy. Ang mga kuha ni Luca sa kaniyang wheelchair, gumagalaw ng may biyaya kasama si Bolt, ay humakot ng atensyon sa iba't ibang platform. Facebook, Instagram, Twitter, kahit saan ka tumingin, ibinabahagi ng mga tao ang kanilang kwento. Makikita sa mga headline ang istorya. Batang nasa wheelchair, napaamo ang mailap na kabayo, tiwala ang nagwagi laban sa takot. Luca at Bolt, isang ugnayan na nagbago ng lahat.
Naantig ang mga tao hindi lang sa nakita nila, kundi sa nadama nila habang pinapanood ito. Pero ang tunay na epekto ay hindi ang pagiging viral. Doon pa lang nagsimula ang totoong kwento. Isang linggo matapos ang kompetisyon, nakatanggap sina Luca at Bolt ng imbitasyon mula sa isang non-profit na organisasyong tumutulong sa mga batang may kapansanan. Matagal na nilang sinusubaybayan ang progreso ni Luca at nakita nila ang hindi kapani-paniwalang epekto ng ugnayan niya kay Bolt. Hindi lang sa kanya kundi pati sa iba. Gusto nilang maging mukha sina Luca at Bolt ng isang bagong kampanya para sa equine therapy, mga tagapaghatid ng pag-asa at paghilom. Ang programa ay tumutulong sa mga batang may pisikal at emosyonal na hamon at naniniwala sila na maaaring magbigay inspirasyon ang kwento ni Luca sa mga pamilya at makapagbago ng buhay. Hindi kailanman inakala ni Luca na magiging ambasador siya. Sa totoo lang, hindi pumasok sa isip niyang ang koneksyon nila ni Bolt ay pwedeng mangahulugan ng higit pa sa sarili nilang paglalakbay. Pero nang mabasa niya ang sulat, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito parang oportunidad. Isa itong tawag. Isang tawag na hindi niya kayang talikuran. Pagdating nila sa therapy center, dama ni Luca ang isang kakaibang katahimikan at kapayapaan na ngayon lang niya naranasan. Tahimik na gumagala ang mga kabayo sa malalawak na pastulan. Kumikislap ang kanilang balahibo sa liwanag ng hapon. Sa loob, naroon na ang mga bata, may ilan na nasa wheelchair, may hindi makapagsalita, may tahimik lang na nakamasid. Pumasok si Luca sa kuwadra kasama si Bolt at agad na nagliwanag ang mga mukha ng mga bata. Napanood na nila ang kwento niya sa balita. At ngayon, narito na ang batang nakita nila sa screen, kasama ang magandang itim na kabayo. Isang batang babae ang inilapit. Ang pangalan niya ay Chiara. Ipinaliwanag ng kaniyang mga magulang na may malalang autism siya. Hindi siya nakakapagsalita at hirap makipag-ugnayan sa iba. Hindi nila alam kung paano siya tutugon, pero noong nagtagpo ang mga mata ni Chiara at ni Bolt, may nagbago. Napangiti siya ng napakaliwanag. Inabot niya ang kaniyang mga braso at sa maingat na paggabay ng mga tagapag-alaga, lumapit siya sa kabayo. Umusad si Luca kabado, hindi sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niyang mahalaga ito. Lumapit si Chiara, puno ng pagtataka ang mga mata. Dahan-dahan inabot niya ang leeg ni Bolt. Si Bolt, kalmado tulad ng dati, ay yumuko upang salubungin ang kamay ng bata. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya, tinatanggap ang haplos. Pagkatapos tumawa si Chiara, isang dalisay, masayang tawa na pumuno sa silid. Maingat niyang sinuklay ang harap ng buhok ni Bolt. Pinanood siya ni Luca na lalabo ang mga mata, labis na natamaan sa kagandahan ng tagpong iyon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na mas malalim pa kaysa dati. Hindi ito tungkol sa kanya, tungkol ito sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga batang ito na maranasan ang koneksyon na naramdaman niya kay Bolt, isang malalim, nakapagpapagaling na ugnayan na hindi nangangailangan ng salita, na hindi naghahanap ng kasakdalan, kundi presensya lang. Habang lumilipas ang araw, nakilala ni Luca at Bolt ang mas marami pang bata. Bawat pagkikita ay iba. Bawat bata ay may sariling kwento, kakaibang enerhiya. Pero pareho ang epekto, ang mga batang dating tahimik napangiti. Iyong hindi lumalapit, biglang humawak sa balahibo ni Bolt. May ilan pang nagsalita, mga salitang noon lang nila nasambit. At si Bolt, perpekto siya. Sinalubong niya ang bawat bata nang may parehong kabaitan na minsang ipinakita niya kay Luca. Hindi siya nagmadali, hindi siya umiwas. Nandoon lang siya, malambot, tahimik. Naging salamin siya ng katahimikan, nagbibigay ng kung anong kailangan ng bawat bata. Para sa bawat isa may nagbago at para kay Luca, hindi na ito matatanggi.
Ang tiwalang naitayo niya kay Bolt ay umaabot na ngayon sa iba, bumubukas ng pinto para sa mga batang namuhay sa katahimikan at paghihirap. At hindi lang ang laki o ganda ni Bolt ang nagdulot ng pagbabago, kundi pati ang presensya ni Luca, ang kanyang banayad na tinig, ang kapanatagan sa kaniyang salita, ang pagtitiyaga sa paggabay sa bawat bata sa unang hakbang kasama si Bolt. Iyon ang may pinakamalaking epekto. Ang kwento niya ay hindi na lang tungkol sa sariling paghilom. Isa na itong ilaw para sa iba, tumutulong sa kanilang matuklasan ang lakas na akala nila ay wala sila. Isang tagpo mula sa araw na iyon ang hindi malilimutan ni Luca. Nangyari ito malapit na sa katapusan ng session ng isang batang lalaki na ang pangalan ay Tomaso ang inilapit sa kanila. Naaksidente si Tomaso sa kotse, ilang taon na ang nakalipas at, tulad ni Luca, gumagamit siya ng wheelchair. Ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na hindi pa siya kailanman nakakonekta sa mga hayop. Masyado raw silang pabago-bago, nakaka-overwhelm. Pero nang makita ni Tomaso si Bolt, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Nang hindi kailangang sabihan, iniabot niya ang maliit niyang kamay sa makapal na liyab ng kabayo. Sa unang pagkakataon ngayong araw, lumitaw ang isang tahimik na ngiti sa kanyang mukha. Hindi man ito malaki, totoo naman ito. At napakahalaga niyon, pinanood ni Luca habang marahang pinapatakbo ni Tomaso si Bolt sa palibot ng arena na parang alam agad ng kabayo kung paano tumugma sa bawat galaw ng bata. Tila balikas sa kanya ang makisabay. Kitang-kita ni Luca ang unti-unting nabubuong koneksyon. Marupok pa, pero totoo. Tulad ng dati, naiintindihan ni Bolt ang mga bagay na hindi kayang ipahayag ng salita. Para bang naramdaman niya ang sakit ni Tomaso at sinalubong ito ng parehong tahimik na lakas na minsan na niyang ibinigay kay Luca. Sa sandaling iyon, nakita ni Luca ang sarili sa mata ng isa pang bata. Isang bagong simula ng paghilom. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga burol at nagsisialis na ang mga bata, lumapit ang direktor ng therapy center. Isa siyang mabait na babae, may malalambing na mata at ngiting may malasakit. Gusto lang kitang pasalamatan. Mahinahon at taus-puso niyang sabi, ang ginawa ninyo ni Bolt ngayon, hindi ko pa nasaksihan ng ganitong reaksyon mula sa mga bata. Binigyan ninyo sila ng isang bagay na hindi namin kayang ibigay dati, pag-asa. Umiling si Luca marahan. Hindi ako, mahina niyang tugon. Si Bolt, siya ang nagturo sa akin sa lahat ng ito. Tinitigan siya ng babae, bahagyang nanlalabo ang mga mata. Pero nagturo ka rin sa kanila sa simpleng pagdating mo rito, sa pagpapakita kung anong posible kapag hindi ka sumusuko. Isa iyang biyaya, Luca. Habang ipinapadyak ni Luca ang kanyang wheelchair papunta sa van, si Bolt ay tahimik na naglalakad sa tabi niya. Isang kapayapaang hindi niya maipaliwanag ang unti-unting bumalot sa dibdib niya. Ang akalang para sa sariling pagbangon lang ay lumago sa isang bagay na mas malawak. Ang ugnayan nila ni Bolt ay naging tulay, isang daang nagdadala ng paghilom sa iba. Ang mga video, ang pagkilala, ang ingay sa social media, lahat ng iyon ay parang alon lang sa ibabaw. Ang mas malalim na kwento, ang talagang mahalaga, ay unti-unting umuusbong sa bawat batang humahawak sa liyab ni Bolt at natutuklasan ang tapang na akala nila'y wala sa kanila. Sa tuwing ikinukwento ang kwento nila, may isang panibagong pusong muling natututong maniwala. At para kay Luca, mas mahalaga iyon kaysa anumang medalya. Habang lalo pang lumulubog ang araw, naglakad sina Luca at Bolt sa isang malawak, tahimik na parang. Ang langit sa itaas ay may malalambot na kulay, rosas at kahel. Walang tao, walang kamera, walang sumusubaybay sa bawat hakbang. Tanging tunog ng mga paang humahaplos sa lupa at malamig na hanging humahaplos sa damuhan.
Malayo na ang narating ng kanilang paglalakbay, ang nagsimulang katahimikan sa pagitan ng isang batang naka-wheelchair at isang mailap, di napapasukang kabayo ay naging isang buhay na kwento tungkol sa pagtubos, tiwala at lakas na pinagsaluhan. Hindi kailanman inakala ni Luca na mangyayari ang lahat ng ito. Dumating ang panahong akala niya ay hindi na siya muling mapapansin. Akala niya ay mananatili silang tahimik ni Bolt, isang magkasamang duo na naghahanap ng kapayapaan sa isang magulong mundo. Pero nakita sila ng mundo at sa ganti ipinakita nila sa mundo kung ano ang tunay na lakas. Dahil minsan ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw, minsan ito'y bumubulong. At ngayon, nang walang nakamasid at walang inaasahang kailangang patunayan, natagpuan ni Luca ang sarili sa paborito niyang sandali, isang sandaling puno ng katahimikan. Siya at si Bolt lang. Huminto siya sa gitna ng parang, bumagal ang wheelchair habang ang araw ay nagbubuga ng malambot na liwanag sa paligid. Tumahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, may naramdaman si Luca, isang bagay na banal. Nakatayo si Bolt sa tabi niya, hindi gumagalaw. Ang kanyang presensya ay tila nakakabalanse kay Luca sa kasalukuyan. "Alam mo," mahina ang sabi ni Luca, halos kasabay lang ng hangin ang tinig niya, "hindi ko inakalang makakarating tayo sa ganito kalayo." Maingat na umungol si Bolt, ibinaba ang ulo na parabang sumasang-ayon. Inabot ni Luca ang leeg ng kabayo at hinaplos ito. Ang pamilyar na damdam ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang meron sila ngayon ay higit pa sa pagsasanay, higit pa sa paggaling. Ang koneksyon nila ay naging isang bagay na malalim at hindi na kailangang bigkasin. Ito ay pagtanggap, ito ay paghilom, ito ang paniniwalang ang pagkabasag ay hindi katapusan, kundi maaring simula ng isang bagay na mas matibay kung bibigyan lang ng pagkakataon. Binalikan ni Luca ang unang mga araw sa Silver Ridge, ang mga umagang puno ng pagdududa, ang mga sandaling hindi niya alam kung muling mabubuo ang sarili. Hindi lang katawan ang iniwan ng aksidente, kundi ang pagkatao niya, ang tiwala sa sarili, ang paniniwalang siya'y mahalaga. Matagal siyang nagtago sa mundo, nilamon ng kalungkutan at pagkalito. Hindi sigurado kung makakaahon pa siya mula sa dilim. Pero dumating si Bolt sa buhay niya at sa hindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng isang dating mailap at hindi malapitan na nilalang, nagsimulang makabalik si Luca, hindi lang sa sarili niya, kundi sa mundong akala niya ay iniwan na siya. Natutunan ni Luca na ang paghilom ay hindi nangangahulugang ayusin ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pagkakaroon ng lahat ng tamang sagot. Ang tunay na paghilom ay ang patuloy na pagharap, ang pananatiling bukas at ang pagbibigay ng tiwala kahit na tila imposibleng gawin ito. Habang tahimik na nakaupo si Luca sa tabi ni Bolt, bumalik sa kanya ang mga alaala, ang mga kompetisyon, ang pagputok ng balita, ang mga taong naapektuhan ng ugnayan nila. Lahat ay nangyari ng mabilis, ng masyadong matindi. Pero ngayon, sa katahimikan ng dapit-hapon, napapaligiran ng liwanag at kapayapaan, nakita niya ng malinaw, hindi iyon ang tunay na gantimpala. Ang pinakamahalaga ay ang mga tahimik, makapangyarihang sandali ng koneksyon na naibahagi niya kay Bolt. Ang maliliit na galaw, ang hindi kailangang ipaliwanag na pag-unawa, ang tiwalang nabuo kahit walang salitang namutawi. Marahil, naisip niya iyon talaga ang layunin simula pa lang. Mahinang bulong ni Luca sa sarili, halos kasabay lang ng kanyang hininga. Siguro, hindi ito kailanman tungkol sa pagpapatunay. Siguro, ito'y tungkol sa pagpapakita na kahit basag tayo, hindi pa tapos ang lahat, pwede pa tayong bumangon. At minsan, bumabalik tayong mas matatag sa paraang hindi natin inaasahan. Gumalaw si Bolt sa tabi niya, ang hiningay banayad at mainit sa hangin. Inabot ni Luca ang liyab ng kabayo at marahang pinaglaruan ng mga daliri.
Ang simpleng galaw na iyon ay nagdala ng kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Sa napakahabang panahon, para siyang tagamasid lamang sa sarili niyang buhay, parang natatangay lang, hiwalay sa lahat. Pero ngayon, sa tabi ni Bolt, muli niyang naramdaman na siya ay buo, na siya ay bahagi ng isang bagay, na siya ay may lugar. Inalala niya ang mga batang nakilala nila, ang liwanag sa mga mata nila, nang una nilang nahawakan ang malambot na balahibo ni Bolt. Ang mga ngiti, ang tawa, ang mga pagbabagong nangyari, hindi dahil sa puwersa, kundi sa kabaitan, tiyaga at pananalig. May natuklasan silang mahiwaga na kahit ang pinakamabibigat na laban ay kayang harapin kapag may isang taong naniniwala sa iyo. At sa pagbibigay ng pag-asa sa iba, nakahanap din si Luca ng higit pang pag-asa para sa sarili. Pero hindi lang mga bata ang naapektuhan. Umabot sa mas malayo ang kwento nila, naantig ang maraming tao, mga taong minsang nakaramdam na para silang hindi nakikita, mga taong takot ng muling umasa. Hindi alam ni Luca kung saan hahantong ang kanilang landas. At hindi na rin niya kailangang malaman dahil may isang bagay na naging malinaw. Hindi na lang sila basta isang bata at isang kabayo. Sila ay naging isang simbolo ng paghilom, ng katatagan at ng tahimik na lakas na dala ng tiwala. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang bumalot sa parang, itinulak ni Luca ang kanyang wheelchair pasulong. Maingat na naglakad si Bolt sa kanyang tabi, ang mga yapak ay marahang humaplos sa lupa, walang pagmamadali, walang patutunguhang tiyak, wala nang karerang kailangang tapusin, wala nang finish line na kailangang abutin. Sila lang, magkasama, patuloy na umaabante. Tumingin si Luca sa unahan at isang mapayapang ngiti ang unti-unting namuo sa kanyang mukha habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya ginugulo ng mga nawala o ng mga bagay na hindi pa tiyak sa hinaharap. Wala na siyang dalang bigat ng opinyon o inaasahan ng ibang tao. Nandito siya, nasa kasalukuyan, payapa, mapagpasalamat. Ang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong ito ay hindi kailanman tungkol sa medalya o palakpakan. Ito'y tungkol sa muling pagtuklas ng isang bagay sa kaibuturan, isang layunin, isang koneksyon na lubusang nagbago sa lahat. Sama-sama sila ni Bolt ay hindi matitinag at sapat na iyon. Habang patuloy silang naglalakad sa malawak na parang lumubog na ang araw sa likod ng mga burol at ang mundo'y binalot ng malambot na dapit hapon. Banayad ang hangin, tahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, naunawaan ni Luca ang isang bagay na payak pero malalim. Ang pinakakahulugang tagumpay ay hindi laging may kasamang tropeyo o palakpak. Minsan, dumarating ito ng tahimik, sa isang sulyap, sa isang hakbang na magkasama, o sa isang sandaling puno ng di matitinag na kapayapaan. Sina Luca at Bolt, magkatabi, ay hindi lang basta naglalakad. Isinusulat nila ang kanilang kwento, isang kwento ng paghilom, isang kwento ng tapang, isang kwento na magpapatuloy sa bawat taong kanilang nahipo, sa bawat pusong natutong muling magtiwala. Hindi pa tapos ang kwento nila, ngayon pa lang ito nagsisimula at ito ang magiging pamana nila.